Ngayon ay day 28 na ng ating uninterrupted vacation at eto nga namili tayo ng tahong at dadalhin natin ito sa bukid. Hindi ito pang ulam dito sa bahay dahil yung dalawang bata ay lilipat ngayon sa bukid. So ayan nga, bago lumipat ang mga bata, inugasan ko muna nga yan, mga padede na yan. So siyam na padede ang ginagamit ni Bryden sa bawat araw kaya kailangan nating hugasan yan. Kundi wala siyang bibitbitin papunta sa bukid. Napakalakas na talagang dumede ng bata na. Tingnan na nga natin tuwing umaga na hugasan ng mga padede na to. Dati hinugasan natin to ng gabi dahil maghapon tayong wala sa trabaho. Pero ngayon dahil nandito naman tayo at bakasyon ay umaga na natin ito hinugasan. Kaya lang pag umaga ay napakahina lang talaga ng tulo dito sa amin. Yan nga, habang nagugas tayo ng padede, kita nyo naman yung dalawa na yan at nagkukulitan pa silang dalawang magkapatid dyan. Ayan, si Kuya Brent na taga-ubus ng tsaki dyan. Bili ka ng bili ng tsaki para sa kapatid pero hindi pa rin siya sawa sa tsaki at siya pa rin ang sipsip ng tsaki ng kapatid niya. Ayan, after nga nating magugas ng padede, agad na natin nilagyan itong lagayan ng gatas ni Bryden. Kung gusto mo rin ng ganyang lagayan na hindi naninigas ang gatas at may kasama pang scooper, at yung scooper niya may sarili pang patungan, ay ilalagay ko na lang dyan ng link. Ito nga palang sinasaling kong gatas ay Bear Brand na 400 grams. Ang binibili ko ay nakabox na 2.4 kilograms, kaya naman nakaganyang pack na siya. Per pack ay 400 grams. Bukod sa mura na nga itong Bear Brand, ay talaga namang kapit pa ito ni Brighton. Pagkalagay nga natin ng gatas na yan ay agad na nating inasikaso mga diaper, wipes, dede, damit. Yung damit nga na yan ay kinuha pa natin sa sampayan. So, 4 na pirasong damit ang kinuha natin sa sampayan kasi doon sa kanyang Durabox ay wala na nga tayong madampot na sando. So, after ko makuha ng mga damit ay agad ko na yung tinupi para naman maging maayos yan. Dahil pag binitbit yan ni Kuya Bren ay talaga namang sabog-sabog yan mamaya. Salamat nga pala diyan sa nagbigay ng bag na yan. Iyan ay giveaway ko lang sa palengke noong nakaraang Pasko. Ayan, lagayan na rin yan ng padede, wipes, diaper, mga sando, mga damit. Andyan na rin yung cream natin para sa rashes kasi nagra-rashes yung kanyang singit kapag natagal na nabababad sa ihi. So, ayan, ilagay na natin dyan yan lahat. Ilagay ko lang sa plastic yung mga damit niya para naman hindi mabasa. Ayan nga at ready na tayong umalis. Pero bago tayo umalis ay sinulat ko muna nga niya sa notebook yung mga need ko pang gawin sa buong bakasyon na ito at napakarami pa pala. So hindi pa pala tayo nakaka 75% ng mga pinagagawa natin dito sa bahay. Handa na nga tayong malis, kaya kinuha ko na yung dyan susi, pinatay ko na yung mga ilaw at lalabas na nga sana ako dyan. Pero may bigla akong naalala, talagang ulyanin na nga tayo, tumatanda na, naalala ko yung tahong na nasa lababo, kaya binalikan ko, ayan, at nilagay ko na nga sa plastic yung dalawang pack ng tahong. So 50 pesos ko lang nga pala nabili yung bawat isang plastic niyan, kaya 100 pesos yan, yung dalawa na yan. So dadalhin nga natin ito sa bukid, dahil doon manananghalian yung dalawang batang ito. At si Bren naman talaga ay kapag kumain yan doon sa bukid, eh malakas yan mag-ulam. Kaya naman minsan, binibitbitan na natin siya ng uulamin niya doon. So ayan, nakarating na nga tayo sa bukid after ng ilang andar lang. At nakita niyo naman yung bunso ko ay komportable na kapag nasa bukid. Wala nang iyak-iyak at habol-habol yan. Baba na lang agad. Tapos nakipaglaro na siya sa mga pinsan niya dyan. Ayan. Ginulo niya pa yung naglalaro ng badminton na si Kuya Yexel niya at si Kuya Andoy niya. Kinuha niya na yung badminton rack. Ayan, hinampas-hampas niya pa kay Kuya Andoy niya. Napakakulit na talaga ng bunso namin na ito. Bumalik na nga tayo sa bahay at bumungad na nga itong gagawin natin. Hindi natin ito natapos ng isang araw, kaya ngayon natin itutuloy. Itong area na to ng kubo ay talagang nakaka-stress din tingnan dahil napakakalat pa rin. Itinabi ko nga muna itong playpen ni Bryden, dalawang playpen ito na hindi na namin nagagamit kaya mukhang ibebenta ko na talaga to. Sumunod kong ginawa dyan ay nakita ko dyan sa kwarto yung paper bag na bigay sa akin ni Ma'am Jenny. Kaya yan naman at binuklat ko na yung mga damit na yan. Salamat kay Ma'am Jenny sa mga bigay nito at magaganda po talaga yung mga damit. So tumatanggap talaga tayo ng mga ganitong damit. Siyempre bigay yan, hindi natin tatanggihan yan. Lalo na kung magagandang ganito, ay naku, panalo. Mahilig pa naman tayo talaga mag-ukay-ukay, kaya naman ako'y tuwan-tuwa sa dami ng damit na natanggap ko kay Ma'am Jenny. Ayan, oh, sinukat-sukat ko pa nga yan dyan. At syempre, madadagdagan na naman yung mga damit natin na isasalpak natin sa mga cabinet natin. Pero magagawa natin ang paraan yan. Kasi dinami-dami nga ng sinukat-sukat kong damit dyan na bigay ni Ma'am Jenny at nauho nga tayo. Kaya sinimulan na nating linisin itong water jug natin na 4.6 liters ang capacity. So, dalawang yelo nga na buo ang kasya dyan. Pero hindi na nga tayo gumagamit ng bloke ng yelo dyan dahil gumagamit na ako dyan ng mga ice cubes.
So, naubos ko na yung ice cubes doon sa ice maker ko. Kaya ito, ginamit ko na itong nasa silicone molder ko at maganda rin gamitin itong mga ganitong silicone molder. Kung gusto mo rin ng ganyang mga silicone molder ng ice, ay ilalagay ko na lang dyan. Yung ganitong jug na binili ko na to ay tumatagal nga pala iyan ng 3 araw bago mawala yung lamig. So, yan. Nagutom na nga rin tayo, kaya tumikim na rin tayo ng yema cake. Yung yema cake na yan, hindi sa atin, kundi kay Kuya Brent iyan. At masarap naman talaga. Nakakatanggal ng stress. Actually, may video ako dyan na iyan ang video ko ginamit nung nai-stress ako habang iniisip ko yung bayarin ko sa kuryente. So, para mawala ang stress natin, nag-stress eating na lang tayo at tinikman natin itong yema cake ni Kuya Brent dyan na nasa ref. Maya-maya nga ay dumating na rin itong mga PLDT staff na ito na tumawag sa atin habang tayo ay kumakain. Kaya naman napatanong tayo kung ano nagiging problema natin sa ating PLDT. Kaya yan ang sagot. Bakit anong nagiging cause pag ganyan? Pagka bandang 7, ano na? Sa ano ma'am? Sa AC connector. Ay, Ang video kita. AC Sabi mo, video kita. Ang AC connector kasi ma'am dumudumi. Parang ganito ma'am. Ayan, at narinig nyo naman dyan ang question and answer portion namin nila Kuya na taga PLDTs kung bakit daw nawawala na yung AC connector lang daw yan. So, kaya ayan, at pinanood ko na lang kung paano nila pinalitan yung AC connector na tinatawag nila. So, hindi ko naman naiintindihan kung anong mga parts yan, basta ako ay nanood-nood lang. Gawa lang sila ng gawa dyan, kahit katirika ng araw, ayan, at nag-umpisa na silang magkukuting-ting dyan sa kanilang ginagawang PLDT. Hindi ko naman din naiintindihan kung anong parts yan. Basta yan, PLDT. Yan. Sa labas naman, ay tinanggal na rin nila tong wire na nakapulupot na iyan. So, inalis na nila dyan sa box at pinutol na nga nila yan kanina. Yung mahabang mahaba na yan. Binawasan na nila at dinirect na nilang kabit doon sa AC connector na nasa loob ng bahay. So, umiksi na nga iyan at wala na nga silbi yung box na nakikita nyo na yun na nakakabit sa pader. O, ayan. Silang dalawa dyan ay magkatulong na gumagawa kaya naman napadali ang paggawa ng aming PLDT. Sabi nga nila dyan, shout out daw sa kanila. Isama ko daw sila dito sa vlog na to. Okay lang daw na i-video ko silang dalawa dyan. So, sila daw ay from Bagak pa. So, layo ng pinanggalingan nila at marami pa silang gagawin dito sa Orion. So, narinig ko, gagawa pa sila sa Puting Buhangin, sa General Lim at sa Lusungan. Pupunta pa silang dalawa dyan. So, yan, syempre, kapag ganyan nagpatrabaho tayo, ay pinamerienda na nga rin natin sila ng pantawid uhaw. So, namili na nga lang din tayo doon kay Iting ng Coke at biskwit dahil yun lang available na mabibili natin. Pag nagpagawa po kayo ng ganyan, wala pong bayad. Wala silang sisingilin sa inyo na kahit ano. Kaya syempre, pampalubag loob na lang na pameriendahin mo naman sila. Syempre, napagod. Ayan, basta panoorin nyo na nga lang kung ano mga kinukuting-ting nila dyan. Yan yung AC connector na tinatawag nila. Sa ilang try nila, ayan, at nakita nyo naman na may mga trial and error stage din sila. So, ayan, pinalitan nila ulit yung AC connector na tinatawag na yan. At tignan natin kung successful na nga ba. O, ayan. Sabi niyang ng kuya dyan ay successful na yan at maganda na yung lumabas na result. Kaya naman, maya-maya ay umalis na rin silang dalawa. So, ayan. Thank you sa inyong paggawa ng aming PLDT. Ayan na, nag-proceed na nga ako sa susunod kong gagawin. Ito talaga ang gagawin ko ngayong araw. Pero dahil dumating ang PLDT staff, syempre, yun muna, in-entertain natin. So, ayan, nilinis ko na nga itong part ng kubo na to na hindi natin natapos ng isang araw kasi napakarami pang naiwang mga basay-saing dito at kung ano-anong kalat. So, napakarami ko pa rin naiwang hugasin dito na hindi ko pa nahugasan no isang gabi dahil pagod na talaga tayo sa kalilinis ng kubo. Fast forward na nga lang ginawa ko dyan sa video na yan. Ilang ikot-ikot, ilang lipat-lipat ang ginawa natin para lang maging maliwalas yung area na yan. At talaga naman nakakatiris ng mata kapag kung ano-ano ang nakalagay dyan at hindi naka-organize. Kaya nilipat ko na rin yung malaking sangkala ko dyan para maging patungani ang basurahan namin. Yung washing machine po na yan ay hindi na gumagana at yan talaga ilagay na lang na kung ano-ano. Lalo na ng mga laruan ni Bride na nagkalat po sa bahay.
Yan, tinarget ko na nga rin dyan hugasan yung mga nagkalat na yan, hugasin na iniwan ko talaga ng isang gabi dahil hindi ko na talaga kayang hugasan pa yan. Ngayon, kaya ko na hugasan at may oras na tayo at walang makulit na batang nanggugulo sa atin, kaya naman sinamantalan nating maghugas. At after ng maraming hugasin, ayan, tingnan nyo, finally, naging maliwalas na rin yung area na yan. Yan sa area na yan, nilalagay ko dyan si Butchog, yung aso. Ayan, abangan nyo yung susunod na vlog natin para sa paglipat ni Butchog.